Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka. Maligayang bispiras ng Biyernes. Yes, Brad Ted, of course. Malapit na, bukas na yon. Good morning, everyone. Good morning po. Good morning. This is Pastor Go ahead, Jeff. Brad. Majority tayo. Majority salita ng Diyos. Okay. Sige. Well, nasa series po tayo ng mga topic. We're in worship po. Yung work natin can be a form of worship. Hindi po siya segregated na magsisimba ako linggo, Monday to Friday, secular yan. Hindi po, every day is a sacred day. So ngayon po pag-uusapan natin maganda, humility. Yan, kailangan natin to. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 3, don't be selfish, don't try to impress others, be humble, thinking of others as better than yourselves. Alam niyo po itong kautusan na to, medyo counterintuitive. Ibig sabihin, parang kontra to sa ating mga human nature o paniniwala. Kasi nga, in the world of social media, konting kibot, nakapost agad tayo. I'm not saying lahat gusto magpa-impress. Pero kailangan mo ba talaga i-post lahat ng kinakain mo? Di ba? Kailangan mo ba talaga i-post lahat ng bagong gamit mo, #bless. Kailangan ba lagi magpasikat sa opisina mo? Okay? Because humility doesn't mean thinking less of yourself. It means thinking of yourself less. Bawasan mo yung pag-iisip sobra sa sarili mo. Sa workplace po, ganito madalas make sure you stand out. O protektahan mo yung position mo. Kailangan ikaw pinakamagaling, ikaw pinakamadiskarte, promote yourself. Pag nandyan si boss, pasikat ka, pakitang gilas. But the Bible offers a different way. Godly leadership is not about lifting yourself higher. Sa halip, ito po yung isang pagpapakumbaba upang maiangat yung iba. So humility recognizes that everything is from God. Sabi nga sa James, every good gift is from the Lord. So yung intelligence mo, yung skills mo, yung opportunities mo, yung mga giftings mo, alam mo lahat yan galing kay Lord. Kaya pag alam mong galing kay Lord, ang default mo, Lord, salamat sa oportunidad na makapagtrabaho dito. Salamat sa promotion na binigay mo dahil sa pagbigay mo sa akin na opportunity magtrabaho dito. So the more you recognize na galing kay Lord, the lesser you boast ng sarili mo. Sabi nga rin sa isang verse sa Biblia, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Pag daw po tayo nagyayabang, kalaban daw natin ang Diyos. Pag nagpapakumbaba, may grasya ang Diyos. Pangalawa po, humility listens before you speak. So hayaan mo yung iba magsalita. Hayaan mo yung iba mag-promote ng sarili nila because in the workplace, humility shows up in teachability. Pagka po tayo humble, ibig sabihin, hindi mo alam lahat, a humble person is willing to be corrected, willing to be taught. A humble leader welcomes feedback, willing to learn. Yung mga mayabang po, ang salita niyan, alam ko na yan. Yung mga humble po, ngayon ko lang nalaman yan, I can still grow my knowledge. And lastly, ito po yung pinakamaganda, yung humility po ay nire-reward ni Lord. Kaya pag tayo po ay lagi nag-humble, tayo po ay pinopromote ng Diyos. Promotion comes from the Lord. So humility po lift others instead of competing with them. Kaya tayo po mga leader na nakikinig ngayon, empower natin yung mga tao na sa baba natin. Ituro natin lahat na nalalaman natin. Ang joy mo sa leader, makita mo yung mga nililid mo ay mas umangat sa'yo. Ibig sabihin, magaling kang leader pag ganon. Pag sinusuppress mo sila, hindi mo tinuturo lahat, may problema tayo nun. Insecure kang leader. Kaya galing, ano? Magtanong po tayo, do I celebrate other success? Or nakikipag-compete ako sa kanila? Pangalawang tanong, open ba ako sa correction? O parang feeling ko alam ko na lahat? Do people feel lifted up pagkakatrabaho ko sila? Ulitin po natin, Philippians chapter 2 verse 3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. So again, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa trabaho, sa oportunidad. Maaring isang housewife na nakikinig ngayon, o isang tao, Lord, na nasa mataas na posisyon. Lord, tulungan mo kami, Lord God, maging mapagpakumbaba. Hindi kami narito sa lupa upang kami ang ma-lift up. Ikaw lamang ang mag-glorify. Sabi nga sa Biblia, sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang mag-glorify. Kaya Lord, tulungan mo kami tanggalin yung pagiging mayabang, yung hambog,
Lord God, turuan mo kami, Lord God, na maging mapagpakumbaba at makita ang kagalingan ng iba at ma-impart kung meron man kaming konting kagalingan, maipasa namin to sa iba. Salamat, Lord, sa pagpapakumbaba ng karamihan. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po salamat na marami sa aral na amin napakinggan. Ito po ang pangangalabit sa amin, panggising po sa amin sa pamamagitan po ng The Daily Bread sa aming pong programa. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Keep him safe, protected, and always bless his mission. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad, sa iyong paalaala. Thank you. Yes. Buhay ang Diyos. Thank you. So Ganda. patahimik na lang ako. Oo nga. Ngayon, Oo, Brad lahat Jeff. dapat binibigay kay Opo. Lord. Amen. Ngayon, so, Oh, thank you so much, Pastor Jeff. sige. So, Brad Jeff, bukas ay Biyernes. Are you coming over? Wala pang tawag ang aking handler dyan. Wala pang tawag si Ate Carmi. Wala pang Baka tawag. hindi natin islat tomorrow. But definitely, you're on call para sa paghahatid ng mga magandang balita. Definitely, yan ang ating pong binibigyan po ng pagkilala at pagtangkilik. So, Brad, mabuhay ka. We'll catch you again tomorrow, Friday na. Maraming salamat, Brad Ted. Ang bilis ng panahon. Tayo po ay patuloy na magbibigay serbisyo because we're here to honor God and to serve the people. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo